rin nga ako mapanatag pagkagano ka na ang inyong buhay ay ang gusto ko kasi talagang inyong pa yun na lang ang pinapangarap ko na sila'y makatapos ng kanilang pag-aaral. Kasi nga po si Amy, lalo nga ngayon, lagi si Amy ring high blood. May sakit na din, marami na din siya nararamdaman sa katawan. Sabi ko, mahirap na, lalo niya wala na kayong ama. Mag-isa na lang yun. Kung hindi kayo magsisikap sa inyong pag-aaral, paano kawawa yung mami? Sabi ko nga kasi, napakatagal na din niya, bro mo, ilang taon na kayo siya nagpalaki sa inyo na solo. Kung tutusin nga sa iba, bibigay at bibigay sa hirap na dinadanas niya, na nagtitiis nga na, para lang, kahit hindi na muna umuwi. Kasi nga po, mahal ang pamasahe nga naman, sa halip na itutulong na lang yung gastos na lang nila, kahit sasabihin wala silang mga tuition, yung gastos na pang araw-araw, ay talaga naman po kung tutusin na sabi ko para na tayo nagsusweldo sa isang empleyado sa gastos ninyo araw-araw. Pero kung sabi ko nga sa tulong ni Lord, bakit talaga kami, sabi ko talagang pinagkakalooban pati tayo. Kung pagka minsan nga alam ko, parang wala na tayong budget, parang makakapusin na. Pero talaga po yung pagpapala ni Lord laging dumadating. Sabi ko nga kaya ako labis din po sa salamat sa kay Lord na hindi niya kami pinababayan, lagi siyang nariyan at lagi nakaalalay sa amin. Tulad nga po ng sinasabi sa parang hahaba na yata masyado. Tulad nga po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo mapapahingahin ko. Lagi nating ibigay ang tiwala sa ating Panginoon. Kailanman ay huwag nating sisihin ang ating Panginoon sa mga nangyayari sa ating buhay. Huwag tayong mabalisa. Tandaan natin, mabilis lang at maiksi ang buhay. Huwag tayong mangamba kasi ang lahat ng problema ay nawawala. Huwag nating kupkupin. Sinusubukan lang tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag sa pananalig sa Kanya. Lagi nating isipin na tayo may God na the Father in heaven who loves us deeply and take care of us by we spend on worrying. Let us focus sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. At ito ang magiging bunga. Kahit grabe ang mga challenges na ating nararanasan, harapin natin ng may ngiti sa mga labi dahil ang Panginoon Diyos ang gagabay sa atin sa tamang daan na ating lalakaran. Maraming salamat po sa Panginoon at sa mga salitang ipinagkaloob mo sa akin. Ngayon upang ibahagi, alam ko po na nabuksan ang aming mga isipan. Basta kasama ka namin ng Panginoon sa lahat ng ay may kapayapaan sa buhay. In Jesus' name, amen. Ito po ako'y nagkaroon ng acronym, pasasalamat. Parang ito sama, P, yung sa pa, Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa palataya at pananalig, ang sa Kanya ay ibigay. Sa lahat ng kabiguan, lagi siyang nakabantay. Labanan natin ang tukso na gawa ng kaaway. Makakamta natin ang matamis na tagumpay. Tanging Diyos lamang ang unahin sa ating buhay. Ayun lang po ang aking maibigay. Maraming po salamat sa Panginoon. Panginoon lang ang naisulat. Panginoon ang nagbigay. Panginoon ang nagbigay sa buhay. Tapos yun sa sampalataya at pananalig, ang sa Kanya ay ibigay. Sa ulit, sa lahat ng kabiguan, lagi siyang nakabantay. Labanan natin ang nagawa ng kaaway. Ang puso, nagawa ng kaaway. Sa makakamit natin ang matamis na tagumpay. Sabi, tanging ang Diyos lamang sa ating buhay. Ako'y nasisipan. Okay po. So, pakisulat na nga lamang sa GC. Yung pala magkasama na yung lahat, ma. Oo. Okay po. Maraming salamat, Sister Medi, sa napakaganda at ma-emosyonal
na pagbabahagi. Talagang kapag ikaw ay nag-share na mga salita ng Diyos at naramdaman mo sa buhay mo ay talagang madadala talaga tayo. Ano po? Talagang yung sincerity ay damang-dama naming lahat sa iyong pagbabahagi. Ano po? At parang ang katulad nung kahapon din ni Sister Mercy. Ang kay Sister Mercy lang ay huwag matakot. Ang kanya naman ay huwag mabalisa. Naalaala ko tuloy yung awitin na problema ay dumarating, tuloy ayaw ko nang pansinin. Si Jesus ang sagot sa buhay, kaya may saga. Diba? Napakaganda rin ang awiting yun. Ano po? At napakagandang alalahanin. Parang tayo yung kagalakan natin na hindi nawawala. Kasi napakaganda. Ito ay isang pangako. Ano po? Isang pangako buhat sa ating Panginoon na tayo ay huwag mabalisa, na hingin natin sa Kanya ang lahat. Diba? Lahat to eh. Walang exception, lahat ng pangangailangan, no? At magagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, mayroong pasasalamat. At ano ang ibibigay? Kapayapaan ng Diyos. Ang siyang mag-iingat. Di ba sabi? Kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating puso at sa ating isip sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, napakahalaga nga po, napakaganda nitong mga talatang ito. Para nang sa ganon ay wala tayong kung ano-anong pinag-iisip na yun na nga, wala pa iniisip na natin. kaya tuloy nangyayari sa kaiisip natin, di ba? Kakasakit. Kaya nga minsan maganda rin yung abala ka baga. No, abala ka sa iyong buhay na gagawa ka nito, gagawa ka nito. Wala ka nang maiisip kasing kabalisahan pa eh. Dahil pag ano mo sa gabi, wala talagang ikaw ay lupay-pay na. At tulog na agad, ano. Sa dami ng pinaggagawa mo. Kaya sabi nga, keep yourself busy. Ayan, ang pinakamaganda sa lahat. At syempre, sa lahat naman ng ginagawa, ang inaalay naman natin yon para sa kalwalatian ng ating Diyos. Ayan. So, pakinggan naman natin ngayon yung mga mananalangin. Unahin natin yung mga mananalangin. Sino nga ba? Sister Medi? Sister Mercy. Po, ang kabalisahan ay laging kasama natin. Minsan yung balisa ay hindi maaalis. Tama si Sister Medina, lalo't kanyang nag-iisang anak. Talagang minsan talagang mababalisa ka dahil iisa yung kanyang anak na siyan tumutulong sa kanya. Pero sabi nga natin, alisin wag daw mabalisa. Kung hindi nakakilala si Sister Medi sa Panginoon, maaaring andun pa rin yung laging nababalisa, laging nag-iisip, pero salamat tayo dahil meron tayong gabay na siya ay nakakilala at siya ay ngayon ay kung may balisa man ay alam nating ang solusyon ay ang ating Panginoon. Kaya po, binigyan ko ni acronym ang balisa. Sunod-sunod po yan. Mandali lang, maikli lang. Balisa ay alisin. A. Balisa ay alisin. Lumapit sa Panginoon. Ay po yun. Isa-isip. Ay isa-isip na sa Kanya tayo aasa na siya lang ang ating gabay at patnubay. Aasa na siya lang ang ating gabay at patnubay. Yun lang po, maiksi lang po. Salamat po sa ating kapatid na si Sister Medi sa mga pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nakuha po? Apo.